Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin na kick out Senator Marcoleta balik Blue Ribbon, Saldico at Romualdez pinagtatakpan sa Senado. And mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. So yan mga kaubayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At eto, mga kababayan, itong balita mula po sa Abante News Online. Nagbago ata ang isip. Ayan. Romualdez nagbago ang isip. Di na dadalo sa pagdinig sa Senate Blue Ribbon ayon po kay Senator Amy Marcos. Aba, kakaiba to . Siya pala ang magdidesisyon kung aattend siya or hindi. Diba? Wala ba talagang kapangyarihan ang Senado na i-force, no? Na i-force si former Speaker Martin Romualdez na umattend, no? Diyan sa hearing na yan. Di ba? Oh, kapag hindi umattend, i-contempt, di ba? I-contempt ng ito nga ang ito nga ang nakakapagtaka dito ngayon sa Senado, di ba? Imbita sila ng imbita, hindi naman pumupunta. Bakit hindi nila kino-contempt? Di ba? Yung mga nakaraang hearing about sa kay Vice President Sara Duterte, kino-contempt ninyo, 'di ba? Pag hindi nyo gusto yung sinasabi, kino-contempt ninyo. Pero bakit ngayon binabastos na kayo, binababoy na kayo, hindi nyo pa rin kino-contempt? 'Di ba? Ayon po dito sa balita, nagbago ata ang isip, nahiya din sa sarili. Kasi ang dating narinig ko, magiging state witness, aray ko po. Magiging state witness, siya ang magiging star witness. Bibigyan ng witness protection. Pwede ba naman yun? Niluloko na tayo ng lubusan. Nako po, Senator Amy Marcos, no? Kaming mga taong bayan, wala rin naman kaming magagawa. But you, if you are real, no? Kung totoo ka, Senator Amy Marcos, no? May magagawa ka dyan para ipatawag yung si Romualdez, no? Magkaisa kayo. Huwag kayong pumayag na hindi yan umattend dyan. Diba? Maging si Saldico, huwag kayong pumayag na hindi yan umattend ng personal. Via Zoom lang daw mga kaubayan. No? Bakit hindi nyo i-contempt? Yun nga Yun po ang nakakapagtaka sa panahon ngayon. Sa mga investigasyon, walang contempt. Ninakawan na ang taong bayan, hindi sumusunod sa mga rules, sa batas, no? Ayaw pang i-contempt. Wala tayong magagawa dito mga kaubayan, di ba? Sila po ang nasa kapangyarihan, pero hindi po bulag, hindi po bingi ang taong bayan. Nakikita po namin kung ano po ang nangyayari. Kaya, ayan. Gaganti na lang tayo sa mga susunod na panahon. Pag kayo naman po ang nangailangan ng boto ng taong bayan. Diba? Alright, ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang. At eto, tama naman itong sinasabi dito ni Congressman Toby Chanco. No? Teka lang, i-zoom in natin. Ayan sabi po dito ni Congressman Toby Chanco, because of his action, Martin Romualdez, no? Hindi ako ngayon makapaniwala na hindi niya alam ang ginagawa ni Saldico. Bakit noong speaker siya, walang effort na pabalikin si Saldico rito? Hanggang ngayon, siya ang nasa sentro ng kontrobersiya. Ayan Totoo, di ba? Kung si Saldico ang naging appropriation chairman niya,
Hindi ba dapat siya ang may gusto na pabalikin si Saldico rito at magpaliwanag kung talagang wala siyang kinalaman? Logic yun eh. Tama, tama. Diba? Hmm. Wala naman siyang ginawa. So what does it says or say? Ang tanong doon siya ba ang may ayaw magpauwi kay Saldico? Aray ko po, natumbok mo. Ha? Natumbok mo po, Representative Toby Chanco. Siya siguro ang ayaw magpauwi dito kay Saldico, mga kababayan. No? Tsaka may death threat daw sa kay Saldico, mga kababayan. No? Tapos sinasabi pa ng abogado niya, mamaya papakita natin siya sinabi ng abogado niya. Pero what I'm trying to point out dito, at gusto ko rin itanong sa inyo, sa mga matatalinong utak dyan, kung talaga bang na kayo po ba ay naniniwala na si Romualdez ay walang kinalaman, no? Walang kinalaman sa mga ginawa ni Saldico. Kumbaga hugas kamay, no? Malinis ang kamay ni Romualdez sa mga ginawa ni Saldico. Pero siya po ang nagtalaga, no? Kay Saldico bilang chairman ng appropriations, di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? At ito, pasadahan po natin itong sinasabi ng attorney, no? Ng abogado ni Saldico, no? Ito nga sana pwede ba attorney, no? Sino bang attorney ito? Si attorney Roy Rondiana. Rondiana. Pwede ba kapag itong sinasabi mo ay nabaliktad? Sabi niya kasi dito, Saldico mapapatunayang inosente sa flood control scandal. He is very, very sure, mga kababayan, no? Pwede ba kapag na-convict si Saldico ay kasama kang ikulong? Di ba? Kumpiyansa ang legal counsel ni dating ako Bicol Party List Representative Saldico na si Atty. Roy Rondiana na mapapatunayang inosente ang kanyang kliyente sa kontrobersiya kaugnay sa flood control projects. Ay sa bagay, ngayon nga di ba? Na-stop. Di ba? Ito ano lang yung natin yung time frame, no? Nag-imbestiga po si Senator Rodante Marcoleta. Nagkarambola ang Senado at naging Senate President si Soto. Pinalitan si Marcoleta ni Ping Lacson. Tapos nung umiinit na po yung sitwasyon, yung investigasyon, biglang nag-resign si Lacson, 'di ba? And many of us, mga kababayan, naniniwala that they just buy some time, no? O pinalawig ng nila yung oras para siguro gumawa ng script. Kasi bakit ka magre-resign tapos babalik ka rin, 'di ba? Tapos pagbalik ni Lacson, but it's not yet confirmed, It's not yet confirmed kasi mamaya may pakita tayong balita kung saan, hindi pa pala konfirmado na siya na talaga ang magiging magiging Senate Blue Ribbon chair, di ba? Mamaya pakita po natin yan. Pero eto, what I'm trying to point out, mga kabayan, no? Mukhang niloko lang tayo. Mag-resign, babalik, tapos pagbalik niya, yung mga witness, bigla na lang daw magre-recant, including Sergeant Orly Gutesa. Babawiin na daw nila yung kanilang mga sinumpaang salaysay. Diba? Grabe grabe po yung ginawa nilang Sa ganong katagal na oras, no, kaliit or katagal na oras, diba yung pag-resign ni Lacson, tapos hanggang ngayon sa pagbalik niya, nakuha nilang pabaliktarin yung mga yung mga witness. 'Di ba? Kaya pala hinahanap ni Lacson si Orly Gutesa. Kasi babaliktad pala si Orly Gutesa, mga kababayan. 'Di ba? Grabe. Anyway, ano po ang inyong masasabi dito, mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan po natin ang video ito na kung saan Senado natauhan na. Ayan mga taksil hinatulan na nagtatanong po, Ping malabong makabalik. Yari tuloy. Ito, pakinggan po natin to kung ano ba talaga ito.
iimbitahan na raw ho si dating Speaker Martin Romualdez. Ayan. At 17 iba pang miyembro ng Kamara de Representantes. Ito ay pagpormal ng, Oo. ito kondisyon pagpormal ng nahalal si Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon. Kasi ngayon, Wala pa nga pala. wala, di ba? Kasi ngayon ang estado, resign pa siya. Oo. Ayun. So maghahalal pa ng... Yung chairman, ibabalik siya bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ba't kasi bitiw-bitiw pa, di ba? Ayun na nga. Mukhang kumpirmado na sa Friday ay magpapatuloy ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control anomaly, scandal. At mukhang sabi kayo na ni Senador Sherwin Gatchalian, yung buong Biyernes ay uubusin nila maghapon para sa naturang investigasyon. Pero kayo ng umaga, binalita din natin ang ICI. Mukhang magbabalik din po ang kanilang investigasyon sa Friday din Friday din? Yes. At ang DOJ, mag-iimbestiga din sa Friday. Ganon? Oo, yung kanilang preliminary investigation dun sa kaso ng mga sangkot sa Ghost Project sa Bulacan. Sabay-sabay sa Friday yan. At ang Senate Blue Ribbon Committee ay iimbitahan na raw ho si dating Speaker Martin Romualdez. Ayan. At 17 iba pang miyembro ng Kamara de Representantes. Ayun. Ito yung mga sinabi ng mag-asawang Diskaya. Yun yung naunang binanggit na pangalan, di ba? Oo. Ipinadala na raw ang imbitasyon sa kasalukuyang speaker. Okay. Speaker Faustino D. Ayan. Ayun. Pero imbitasyon lang. Nasa kanila siguro kung papunta o hindi, no? Hindi sila mapipilit na umaten doon sa umiral na interparliamentary courtesy. At ang ibig sabihin nito, hindi pa ito sa Friday. Check yun. Kasi padadalan pa lang ng invitation. Baka ka naman pinadala ng Webes, sinabi agad, hindi, sige, okay na. Kasi nakalagay dito dyan, no? Ipapadala pa lang. At ito ay pagpormal ng, ito kondisyon pagpormal ng nahalal si Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon. Kasi ngayon, wala pa nga pala. Wala, di ba? Kasi ngayon ang estado, resign pa siya. Oo. Ayun. So dapat So ang punto dito, may mapapadala pa investigasyon, Friday pa. At saka sa Friday, maghahalal pa ng... Yung chairman, ibabalik siya bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ba't kasi bitiw-bitiw pa, di ba? Ayun na nga. Yung tanong nila bakit kailangan pang magbitiw? At kaya ang iniisip na iba, nagbitiw lang yan para huminto yung... di ba? Ako naman. Ito nga pong naisip ko mga kabayan, no? Kasi si Lacson nag-resign na po, di ba, bilang chairman ng Blue Ribbon. And yet, Senator Rodante Marcoleta, hindi po siya nag-resign, kusa po siyang tinanggal. Kung papipiliin po tayo sa dalawa bilang credible chairperson ng Blue Ribbon Committee na mayroon talagang paninindigan, walang iba kundi si Senator Rodante Marcoleta. Senator Lacson walang paninindigan mga kabayan. Nag-resign diba? Nag-resign po siya. Diba? Tapos babalik ngayon, siga-siga na naman, di ba? Wala ka namang prinsipyo, wala kang, di ba? Wala Yung pong nakikita ko mga kabayan, kung meron man pong dapat bumalik dyan, walang iba kundi si Senator Rodante Marcoleta. Di ba? Si Lacson, tapos ka na Sumuko ka Di ba? Isinuko mo na. Tapos ngayon babalik ka. Ibigay mo sa iba yung really capable of, di ba? Yung may kakayahan na kahit under pressure, di ba? Nagwo-work pa rin ng utak. Kayo, na-pressure lang kayo ng inyong mga kasamahan. Nag-resign na kayo agad. Di ba? Wala ito. Lacson cannot work under pressure, mga kaubayan, no? Napipressure siya But Senator Rodante Marcoleta, kahit sino pang mag-pressure dyan. Kahit sino pa po mag-pressure. Mas mapipressure pa yung nagpipressure. Diba?
dito kay Senator Rodante Marcoleta. Kaya kung babalik man po, kung papabalikin man nila si Senator Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, I think it will not be effective as it is, di ba? Kasi galing ka na dyan eh. Sumuko ka nga eh. Di ba? Na-pressure ka kaya nag-resign ka. Oh. Anong gusto mong patunayan ngayon sa pagbabalik mo? Ha? Na hindi ka takot? Na palaban ka? No. Na-confirm na po natin yan nung nandyan ka eh. You cannot work under pressure. No? Kumbaga, ano na yun eh. Wala tayong magagawa doon. Nangyayari na yun. Ano, ha? E di, abangan natin. Kasi sabi nila, meron daw kapanapanabik na mangyayari sa Friday eh. Meron daw surprise witness. Ganon? Kasama na kaya sa papupuntay nila si Gutesa? Wala namang binanggit kung sino. Hindi kasi sabi niya nung nakaraan, di ba, course through daw yung invitasyon kay Mike Defensor o kaya kay Senador Dante Marcoleta. Oo. Kasi hindi doon nila matukoy kung saan naroon. Isusupina, di ba? Yes. Kaya lang, kung yung invitasyon ay hindi niya maipadala dahil hindi pa siya ang chairman, therefore conclude. Ayaw nga, no? Tama ka. So, sino ang mag-isasapina kay Gutesa? Walang chairman, di ba? Oo nga, no? In essence, walang Senate Blue Ribbon Committee ngayon. Hindi umiiral. Di ba? Dahil ayaw... Hindi, acting siya, no? Acting, pero hindi man umaakto eh. Oo di ba? Hindi, baka naman nagpadala na ng invitasyon yung... Kasi kung makakaroon ng hearing sa Friday, di walang maimbitahan kung sino. Nga. Ewan ko kung anong gagawin nila sa Friday. Hindi, kasi kung yun ang tama ka, sabi mo, kung ngayon ay walang umirag, wala palang mag-i-issue ng sapina. Tsaka hindi sila hindi naman sila nag-meeting. Nagse-session eh, ng yung Blue Ribbon. Kasi kung Blue Ribbon, dapat, di ba? Diba, kay Martes pala naman ngayon, baka nakikinig sila ngayon. O nga pala, no? Siguro sabihin ni Senador Erwin Tulfo na, ay, ipatawag mo nga si ganito. Sino-sino yung papatawag natin? Ako bilang acting chairman. Para sa Biyernes, ay meron tayong mga, kasi magmumukha tayong engot dito, sabi niya. Tayo magkakaharap-harap dito. Tayo wala. At saka pala, tama, no? Kasi kanina may nakita akong report ni Mean, nag-session ng Senado eh. Meron na kayo, nagbalik na session. Ayan paano po nila ipapatawag yung mga taong yan? Pinatakas na nga. Tumakas na or pinatakas. Diba? Si Saldico, naka-preposition na. Dati pa, wala pang investigasyon. Umalis na. No? Kasagsagan ng investigasyon. Si yung dalawang staff niya, pinatakas na agad. Lately, si former Secretary ng DPWH Manuel Bunuan, yun, nakatakas na ulit. Pinatakas o nakatakas. Pili na lang kayo, mga kababayan, di ba? Nasa ibang bansa na. Sino pang iimbestigahan nila dito? Kaya nga mga kababayan, nakakapagtaka, bakit walang nako-contempt? Pinabastos na sila harap-harapan. Wala pa rin nako-contempt. Di ba? So, isa lang ang ibig sabihin nito. The contempt power of the Senate is only dedicated for the Duterte. Diba? Pero kapag kahit ninakawan na tayo ng bilyones, hindi uma-attend, wala pa rin nakukontempt. Diba? Anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinion? Reaksyon patungkol po sa video ito ay comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.